Kakapasok lang. Diyos ko po, delikado to. Ex-PRRD VP Sara na shock loyalist. Tambilawan, Sunny Buwersa. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Banat News Updates. Nagluloko lang tayo ng pula at saka dilaw, not Filipino na dilaw at pula, kundi ang mga politiko. Bakit ka mo? For 30-something years, mga palangga, for 36 years, nagbabardagulan ang Pilipino sa between Aquino and Marcos. Panahon ni Cory Aquino na binuboljak natin sila dahil sa ginawa nila sa magsasaka at sa lahat ng mga Pilipino. Ano ba yung kinagagalit ng Pilipino na hindi politiko? Ang ikinagagalit natin, yung mga kademonyuhan na ginagawa nila. Ano yung mga kademonyuhan? Pagnanakaw, panggigipit sa mga magsasaka, pagtatanggal sa trabaho ng mga deserving Filipinos dahil hindi nang nila trip, tatanggalin nila. Ang mga kapatid ni Lisa Tanas ay ikinampanya si Leni Robredo noong campaign. Wala naman tayong problema. Alam mo, kung tutusin, napakaganda kung lahat ng mga politiko ay may magbabati-bati para sa pagsulong ng taong bayan. Hindi ba napakaganda ang mga magkakaaway ay nagkabati-bati para sa kakabutihan ng Pilipino? At maganda kung itong Lisa na ito ay nakikipagbati o nag-entertain ng mga dilawan, which is dilawan naman siya originally, okay, na mga kalaban ng pulahan dahil sa mga pagnanakaw, edi ang gandang tignan. Pero the point, ang punto de vista dito, habang siya ay nakipag-reconcile sa dating mga kalaban ng Pilipino, when you say Kuwangko Aquino, ito yung immediate family ni Cory Aquino, ni Noynoy, yan sila Chris, mga kapatid niya, yan yung mga naging kalaban ng Pilipino, kalaban in the sense na yung mga ginagawa nila. Habang nagpapanggap na si Lisa Tanas, na kunyari, mabait, reconcile na, nagbati-bati na ang Kuwangko Aquino, ay binababoy nila o tinatamnan ng kung ano-ano mga crime fabricated case ang mga Duterte, si Pastor Quebuloy, ako, si Glenn Chong, sino pa? Attorney Vic. Ayan, talaga ang problema. Medyo hindi ako makasingit kay Mama Harlika. Ayun, Mama Harlika, excuse po. Ayan, ako naman. Yan, bibigyan natin ng reaksyon. Yung sinabi ni Mama Harlika, no? About dyan sa dilawan at pulahan na nagsasanib ngayon ng puwersa. Hindi nga naman masama na ang mga magkakaaway ay maging magkakabati. Pero depende pa rin sa nagawa ng mga naging kaaway yun. Diba? Halimbawa, yung nagawa ng mga dilawan, syempre, dyan, sinasabi nga, mga Aquino is talagang number 1 talaga na rival ng mga Marcos. At number 1 talaga na nagpahirap sa mga Marcos, no? Noon pa. Nang dahil sa ginawa nila, ang ipinundar o ang itinaguyod ni Apo Lakay ay nasira at nawala. Diba? Maganda nun yung panahon nun eh. Maganda yung mga ginawa ni Apo Lakay nun. Diba? Gaya ng Meralco, nasa gobyerno. Gaya ng mga nasa gobyerno. Lahat nasa gobyerno eh. Diba? Pero nung simula ng pinalitan siya ni Cory nga, is nawala lahat sa taong bayan, yung para sa taong bayan na binigay ni Apo Lakay. Kaya naramdaman yung paghihirap ng bansa. Nandun na. Dumating na. Diba? Ngayon, sa kabila nun, kahit wala na ang mga Marcos, is hindi pa rin sila tinitigilan ng mga dilawan nun. Halos sirain ang kanilang pangalan, dustahin ang kanilang pagkatao, sabihan silang magnanakaw, sabihan ganito. Diba? Ang sasakit ng mga sinasabi sa kanila at ang pinakamabigat na nagawa sa kanila ng mga dilawan ay yung hindi ipalibing si FEM dito sa bansa natin. 'Di ba? Yun ang pinakamasakit eh. 'Di ba? Na hindi nila pinahihintulutan. Talagang ang turing nila sa mga Marcos noon ay kaaway. Kalaban. Matagal na pinahirapan ng mga Marcos nung panahon na 'yon. 'Di ba?
hanggang sa maging presidente si PBBM. Bago maging presidente pala. 'Di ba? Sino lang talaga ang umakay sa mga Marcos? Walang iba kundi ang mga Duterte. Sila lang ang nanatiling kakampi. Yung mga Duterte. Nanatiling kakampi ng mga Marcos. Ngayon, kung si FL nga is may mga kamag-anak nga na dilawan, is wala silang nagawa para sa mga Marcos, yung mga kamag-anak na yun. Ngayon, kasi kung tinitignan nila yung bilang kamag-anak nga sila ni FL, is uy, kamag-anak natin yan, siguro naman, is, wag naman natin ganunin masyado yung mga Marcos kasi asawa ng ano. Diba? Dapat ganun din. Diba? Dapat pinagtatanggol din. Kaso nga lang, is hindi talaga, kahit ipagtanggol, is nangingibabaw pa rin talaga yung kapangyarihan ng dilawan nun. Diba? Masyado pa rin ibinabaon ng mga Marcos. Hanggang sa mag-e-eleksyon ng 2022, is ganun pa rin ang tingin nila sa mga Marcos. Ayaw nilang manalo ang mga Marcos. Pero ang mga Duterte, ang isa sa umaalalay at umaakay sa mga Marcos nung mga panahon na yun, noong 2022 nung eleksyon. 'Di ba? Ngayon, nanalo na bilang presidente si PBBM. No? Naakala natin, wala nang dilawang makakapasok kasi alam naman natin ang ginawa nila kasi sawang-sawa na tayo sa naging patakbo ng bansa natin yun eh. Diba? Gusto natin magbago. Tumakbo yung Marcos at Duterte. Ang inisip natin noon, napakagandang tandem nito. Magiging maayos na yung bansa natin. Sus, ang nangyari, nung nakapasok na, yung mga dilawan, unti-unti na namang nakababalik at ang mga Duterte na natiling kakampi noon is nawawala. Tinatanggal. Diba? Parang ganun din. Parang dilawan pa rin ang nandito sa posisyon ngayon. Ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago. 'Di ba? Ngayon, siguro, kaya yung mga dilawan is talagang aktibo sa pagbanat kay Duterte, sa mga Duterte, is alam kasi nila na malakas si Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Kung sakasakaling matapos ang termino ng PBBM bilang presidente at tumakbo si VP Sara ang presidente, hindi maiko-continue ng mga dilawan ang kanilang legacy. Diba? Kaya gagawin nila lahat para matalo o mawala sa eksena si VP Sara. Ngayon, kapag nawala sa eksena si VP Sara, saka papasok yung mga kandidato nila. Dahil alam nila si Lenny nung nakaraan na eleksyon ay pumangalawa. Diba? Ang iniisip nila, baka pag kumandidato yan, manalo uli. Or meron pa silang ipapatakbo. Baka si Mr. Prime Minister, baka ganon, di ba? Yun yung ipinapanik nila eh. Di ba? Yun yung pinaghahandaan nila yung 2028. Kasi once na si Sara Duterte ay nandiyadyaan, ang mga Duterte ay nag-e-exist pa rin, is malakas yan sa taong bayan. Alam na nila ang mangyayari. Death threat, lahat ng mga tumulong, yan ba ang reconciliation? Yan ba ay tunay na, mabait si Lisa Tanas kasi tinanggap yung si Bimbi at saka si Joshua? Kung tutusin itong mga batang ito, wala namang kamuang-muang yan. Walang kinalaman itong mga batang ito sa issue ng politika. They really don't know what's going on. Hindi totoo na gusto ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na magkaisa ang Pilipino. Kasi mga nababasa ko, tignan natin, basahin natin yung comment kung ano talaga ang ginagawa nila. Kaya basahin natin ha. Sabi ng AI, what people are saying. The post comments express joy and admiration for the reunion, with many praising the beauty of long-lasting friendship and happiness it brings. One comment notes that the reunion ends on a heartwarming note, bringing tears of joy to some. Kaya naiyak-iyak pa daw yung mga hitad. O sabi, very professional and humble daw si Lisa Tanas. Paano ka magtitiwala kay Lisa? Grabe, magbitaw talaga si Ma'am Maharlika. Ako, nakikinig lang ako dito mga katunay Hindi ako nagbabanggit ng ganun Si Ma'am Maharlika yun Sana gusto niyang mag-reconcile dito sa mga batang ito kung ang dalawang bata na pinadukot niya sa Turkey. Habang nagre-reconcile sa kunyari, meron siyang pinagugurgur sa likod ng kamera. Meron siyang tinamnan na kaso sa pamamagitan ng influensya niya. Nag-fabricate siya kasama ang mga kasabwat niya ng crime against me, against a distressed mother, at ang pag-udyok niya ng disbarment kay Attorney Glenn Chong. At for sure, sino naman ang mag-i-interest ng buhay ko? Buhay ni Attorney Vic Rodriguez na sumuporta sa kanila. Okay, basahin natin itong mga comment na to. Ayan. Wow, sabi ng mga hangag. Wow, a new generation for peace. No, this generation is generation of pulboronic smuggling, kidnapping ng Bangag government o ni Lisa Tanas that shock ang grabe. utak
Bumagsak ng lahat ng kasamaan sa Pilipinas. Kaya itong reconciliation eclabush ay isang hudyat na ang Pilipino ay ginago. Why? Remember, during the PIDEA Leaks hearing, binanggit ni agent ng bayan, i-subscribe sa YouTube, Agent Morales, na noong siya po ay ginawa yung pre-op, yung dokumentong inilabas natin, na ini-interview niya ang informant na nagsusumbong na si Matos Jr. ay Adictos Benedictos ay bangag-bangag during the time 2012. At ito ay dapat i-raid niya, ang pumigil ay si Jojo Ochoa. Sino si Jojo Ochoa? Siya lang naman ang executive secretary ni Noynoy. So anong ibig sabihin nun? Noon pa lang, di ba kasi magkasama nga sila sa law firm, si Lisa Tanas at si Jojo Ochoa. So noon pa lang talaga, si Lisa Tanas ay nakikipagsabwatan na sa mga dilawan, sa mga tao ni Noynoy, sa mga tao nila Chris Aquino, dito sa anomalyang ginagawa nila. So kaya naman ngayon ay reconciliation sila sa kasamaan. Pinangalanan doon sa PIDEA Leaks nga. Grabe yung mga binibitawan ni Ma'am Maharlika, no? Talagang rekta-rekta, talagang mabilis yung pagsasalita niya, no? Si Jojo Ochoa na nag-utos sa PIDEA na wag nang ituloy Kung tutusin, nai-speechless ako eh. ang hideout ni Marcos Jr. na kasama si Marisol Soriano based doon sa hearing na yon na wag na silang i-raid. Pinakiusapan ni Jojo Ochoa na dati executive ni Noynoy. So ibig sabihin, sino ang nakiusap? Eh di si Lisa Tanas. So ngayon, nagbayad utang ngayon si Lisa. Anong pambayad ng utang? Nandiyan sa paligid-ligid lang. Last year, sinabi ko sa inyo na ang isa sa mga shadow advisor ni Lisa Tanas ay si Jojo Ochoa. Why? Naalala ninyo nung inappoint si Jerry Acosar. Sino si Jerry Acosar? Siya ay Housing Department of Human Settlement and Urban Development. Sino si Jerry Acosar? Brother-in-law ni Jojo Ochoa. At limpak-limpak na salapi ang pwedeng nikawit dyan sa housing department na yan dahil wala naman tayong nakikitang mga ipinatayong bahay para sa mga less fortunate Filipinos. So itong pag-appoint kay Acosar at na brother-in-law ni Jojo Ochoa, isang malinaw na possibly na, malinaw na kabayaran sa ginawa ni Ochoa na pigilan ang pag-raid doon kay Marcos Jr. nung time na adik sa Polvoron. So this picture ni Bimbi... Grabe yung mga paratang ni Ma'am Maharlika talaga, no? Talagang, ganun. Joshua ay hindi po yan pagsasalarawan ng reconciliation. Pagsasalarawan yan sa pagsasanib puwersa ng mga kawatang pamilya. I told you last... Ayun, no? Yung reconciliation, yun nga sinasabi na pagkakaisa, di ba? Ng mga dilawan at ng mga pulahan, no, ng Marcos at ng mga Aquino, ganyan-ganyan, halo-halo na yan. Basta dilawan. Alam nyo, para sa akin, ang mga tao kasi, kaya nagtiwala, di ba? Nagtiwala nung eleksyon, ang inisip kasi nila is muli tayong makakabangon. Kasi nga naman, ang dami talagang nagsasabi na sawang-sawa sila sa naging pamamalakad ng mga dilawan sa ating bansa. Ilang dekada yon, di ba? Sawang-sawa sila. Hindi nila nagustuhan yung pamamalakad. Although may mga iba pa na administrasyon na dumating. Nagkaroon lang talaga ng buhay lahat ng mga Pilipino noong 2022. Naging mainit kasi yan. Kasi syempre, Marcos. No? Ang pagbabalik ng mga Marcos, ang inisip ng mga tao talaga is ayan, produkto ni Apo Lakay yan. Kumbaga, ang magiging pananaw niyan parang Apo Lakay. Dapat ganun. Kaso nga lang, sinasabi ng karamihan is hindi ganun ang nangyari. Si Apo Lakay kasi hindi nagpapakontrol yan. Hindi nakikinig sa mga alitap-tap yan. No? Kasi matalinong tao talaga. Hindi ko naman sinasabing hindi matalino si PBBM. No? Pero kumpara kay kay Apo Lakay talaga, sa kanyang ama, is talagang matindi ang pag-iisip ni Apo Lakay. Isa rin siya sa mga pag-iisip na hindi mo mababasa basta-basta. 'Di ba? Iba talaga siya magpalakad. Alam niyo 'yung mga katunay, lalong-lalo na 'yung mga umabot sa panahon ni Apo Lakay talaga. 'Yun ang inasahan ng mga tao na maaaring magbalik. Kasi kay Apo Lakay talaga is 'yung taong bayan ang iniisip nun eh. Halos lahat nasa gobyerno, 'di ba? Yung mga Meralco, 'di ba? Mga tinatapik natin dito, yung mga Meralco, baka kunin na ng gobyerno. Ang daming taong natutuwa. 'Di ba? Meron ngang in-interview nun na kahit sabihin mong mga barong-barong ang bahay nila, pwedeng mag-aircon sa mura ng kuryente. Syempre dati 'yon. Iba pa yung panahon 'yon. Ang iniisip kasi ng mga tao ngayon, kahit hindi na yung dati,
is maging maayos, lalong-lalo na yung presyo ng Meralco, lahat ng mga ganyan, sa tubig, lahat-lahat. 'Di ba? Maging maayos, bumalik sa ayos. 'Di ba? Hindi man ganun kababa, pero yung maging patas lang. Yung makakatulong talaga sa taong bayan. At yung mga bilihin, 'di ba? Hindi rin naman hinihiling ng mga taong bayan na bumaba yung bigas ng 3 piso o 9 isang kilo. Hindi ganun. Ang hinihiling lang ng taong bayan is yung maging abot kaya ang mga presyo ng bilihin dito sa atin. Na yung tipong yung sinusweldo nila, yung sinisweldo ng mga mamamayan dito sa Pilipinas is sasapat talaga. 'Di ba? Sasapat talaga na ipambili para sa pamilya nila. Kaso nga lang, ang nangyayari is hindi nagiging sapat sa pamilya nila yung isinusweldo nila. Kaya nga sinasabi ko, yung 50 mil kulang pa sa isang buwan. Kung tutusin, kung mataas ang yung expenses talaga, 'di ba? Ganun 'yan. Dati 1,000 mo, tatagal ng 1 linggo. O baka nga 2 linggo, tumagal pa Ngayon, hindi na. Ang 1,000 mo maaaring tumagal lang sa 1 araw o 2 araw. Swerte mo na nun. Diba kaya nga naging allergic ang mga Pilipino sa dilawan? Kaya nung nagkaroon ng eleksyon, is nagkaroon ng pag-asa ang mga Pilipino na magiging maayos ang bansa natin. Kaso nga lang, ayan, may mga ganyang pumasok, mga alitap-tap na talagang kumontrol dito sa ating gobyerno. Yun ang pinakamahirap na naging senaryo talaga. 'Di ba? At ang hindi natin inaasahan na muling makabalik, na tayo'y tuwang-tuwa na wala na sila, is eto na naman sila. Kumakatok na naman sa pintuan at pinapapasok na. Mariosep, paano na tayo niyan, 'di ba? Akala natin kasi, syempre, Marcos yan. Hindi makakaporma mga dilawan dyan. Kaso nga lang, biglang pumasok. Yun yung Yun yung kinadismaya ko talaga. No, isa sa dinismaya ko yun. Yung mga dilawan is unti-unting nakapasok. 'Di ba? Para saan pa yung pinaglaban nung mga vlogger noon, nung panahon ng eleksyon. Yung mga kumampi kay PBBM, kay BP Sara, para saan pa? Kung ganyan din na makakabalik ang dilawan sa posisyon. 'Di ba? Ngayon, si VP Sara, mga Duterte, is tinanggal sa eksena. Ngayon, lumilipat ang simpatya sa mga Duterte. Dahil ang Duterte ay nananatiling matigas. Ang mga Duterte ay nananatiling matatag. Hindi sila lumuluhod. Diba? Yun ang maganda sa mga Duterte. Hindi sila lumuluhod basta-basta. Hindi nila sinusuko ang kanilang dignidad. Patuloy pa rin nilang pinaglalaban kahit na alam nila, no, na dehado sila sa labanan. Pero hindi natin masasabing dehado no? Dehado sila kung sa gobyerno talaga. Pero sa taong bayan, yamadong-yamado ang mga Duterte. Kahit sinasabi ng iba, wala nang panalo yung mga Duterte. Hindi pa rin po ako naniniwala. Kasi kahit sa ang survey, nagiging number 1 si VP Sara. Year na si De Lima ay palalayain dahil gagamitin ni Satanas against sa mga Duterte. Imagine nyo, kitang-kita na sa loob ng bilibid si De Lima, Department of Justice Secretary, at narinig ninyo mismo ang mga statement ng lalaki ni De Lima. At inamin ni De Lima na because of, dahil sa frailty of a woman, Department of Justice Secretary sa panahon ni Noynoy, napalaya sa panahon ni Satanas. Anong ibig sabihin niya? Then now, inaatake ang mga Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ni Liza ang lahat ng magagaling mangawat sa kaban ng bayan. At saka talagang nakawala lahat ng kalaban ng Duterte. Diba? Si De Lima, diba? Pinakawalan yan. Si Trillanes nga, malaya nang nakakapagdemanda ngayon. Kahit anong demanda, pwede niyang idemanda sa Duterte. Diba? No na siya no limit na baka kung ano-ano pa yung mga idemandang ipatong ni Trillanes, diba? Parang wala nang nakikialam sa kanya. Tapos yung mga Makabayan Black, sila Castro, di ba? Malaya din sila. Bumanat sa mga Duterte, walang pumipigil sa kanila. Di ba?
Ang sinabi ni Marcos Jr. nung in-interview ko siya na ano yung pamantayan niya sa pagpili ng mga i-appoint niya. Di ba ang sinabi niya sa akin, yung napanood niyo yun, magagaling yung pala, magagaling magkain ng saba. Bakit ba kayo mga dilawan? I'm not referring sa mga politiko. Kayo po na mga kapitbahay ko, klase ko, kamag-anak ko na mga dilawan. Bakit kayo galit na galit sa akin noon na sinusuportahan ko ang mga Marcos? Before ako nabudol, minumura niyo ako. May mga kamag-anak ako na inaaway nila ako behind my back dahil sa pagsusuporta ko kay Bangag Jr. I'm referring to you. Galit na galit kayo noon kasi sumusuporta ako sa magnanakaw, sa demonyo, kawatan, lahat, name it. Diba? Ganon. Pero ngayon, na ako ay nagsalita na nabudol ako dahil ang mga sinasabi nyo laban dito kay Marcos Jr. sa mga bangag ay totoo. Ngayon tahimik kayo. At magkikibit-balikat na lang ba kayo dahil nahiya kayo or ayaw nyong ibaba ang pride ninyo? Ginago kayo ng pamilyang Aquino at Marcos. Kasi ang mga magagaling magnakaw, nire-reappoint. Pumunta tayo sa Bureau of Customs na bawat container, ang mga tara ay Grabe, yung mga banat ni Maharlika talaga. mababa ang 100,000 per kotong nila maliban pa sa smuggling at kung ano-ano pa. So all in all, baka trillion of pesos ang ninanakaw nila sa isang buwan. Pero hindi, tutusin, karapatan ni Maharlika din talagang ganyan magsalita. 'Di ba? Kaso nga lang talaga medyo maraming may mga below the belt talaga na pero hindi natin masisisi si Ma'am Maharlika sa mga inire-reveal niya o sinasabi niya dito. 'Di ba? Hindi natin masisisi nga dahil sa nangyaring gano'n, 'di ba? Nakita naman natin kung gaano siya kasolid dati sa mga Marcos talaga. Napanood ko pa nga noon yung nung pa lang, yung nanalo pa lang si PBBM, nandoon si Ma'am Maharlika, talaga nakasuporta, tapos bigla talagang nawala. Ang dami talagang mga maka-Marcos noon, na mga vloggers, ang talagang nawala sa eksena, talagang lumipat talaga sa mga Duterte, although may mga natitira pa din naman na solid sa mga Marcos hanggang ngayon. No? Ako saan ang tama, doon ako. Di ba? Kung sino ang tama, doon ako. Tatlong buwan. Kaya inipon-ipon, nakalagay yan sa book ni Atty. Vic Rodriguez, ang mga jutang chinemes na mga dilawang media na maantay Marcos noon. Bawat kibot magdanakaw, klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, hindi na sila nagre-report ngayon. Kasi nagsanib puwersa na ang... Grabe, mga pambibintang talaga ng mga dilawan nun sa mga Marcos nun. Halos napakatindi. Ngayon, 'di ba? Parang ang tinuturing nila is my friend. 'Di ba? Kung alam nyo, kung wala sa posisyon ngayon si PBBM, hindi siya nanalong presidente, tapos mababa lang ang kanyang posisyon. Malamang ko hindi pa rin sila titigilan ng mga dilawan hanggang ngayon. Sa tingin nyo ba kung naging presidente ang mga ang pinklawan, nanalo, nagkaroon ng mga posisyon yan, sa tingin nyo ba mga katunay, titigilan nila ang mga Marcos ngayon? Hindi, malamang. Tuloy-tuloy pa rin yan at masama pa rin ang tingin nila sa mga Marcos, sigurado yan. Diba? Magsasama yan, yung Duterte at Marcos, talagang pagsasamahin nila yan, talagang bibirahin nila ng bibirahin yan. Kakasuhan nila pareho yan. At hanggang ngayon, baka mamaya ipahukay pa si Apo Lakay, diba? Tanggalin dito. Ganun yan ganun sila Diba? Aquino at ang Marcos, Araneta, Romualdez, sino ang kawawa? Ikaw, na ordinaryong Pilipino, na mga nabudol, na kayo ay umahasa, parang katulad ko na ibabangon ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Di ba yun yung pangako niya? Si Trillanes. Sinabi ko yan sa inyo last year. Anti-Marcos, anti-Duterte. Ano ginagawa ngayon? Ginagamit ni Lisa para mag-file ng case kay Pangulong Duterte. Ma'am Maharlika, hindi na anti si Trillanes. Pro Marcos na siya. Gusto niya nga makipag-join force Kaso ayaw ni Riza. Kay Bongo, magpatawag ang mga media. Syempre, pag nailagay nga naman sa media yan, pag na-print, na-publish sa media, akala ng tao ay totoo. Kasi akala nila, nag-file pa lang ng case sa ganitong klaseng mga korupsyon. Akala nila ay totoo na. Bigyan ko kayo ng kung anong pagkakapareho ni Lisa at ni Chris Aquino. Naalala nyo si Chris Aquino? Mga Marcos supporter, kung narinig ninyo, kayo ay mga nabudol ko, mga palangga. Diba, galit na galit tayo kay Chris Aquino nung narinig natin yung voice niya na sinasabi niya kay na dati niyang business partner na kung tama yung
pag-aalala ko, wag kang uuwi, wag kang aapak ng Pilipinas or else million mga taong nawindang doon. Ang isang Chris Aquino pala ay kayang magpa ng dati niyang business partner. Wala pong pinagkaiba kay Lisa Tanas dahil narinig ninyo ang audio na inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na maniobrahin ang mga papeles, i-expedite, i-fabricate para kidnapin ang dalawang bata. Yung dalawang bata doon na hindi lang nasama yung nanay ay pinadukot ni Lisa sa Pilipinas. Yung mga kamag-anak ni Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos ay ginigipit ni Lisa Tanas doon. Binababoy niya. Di ba naalala ninyo na iulat natin dito na yung mga properties ng Marcos Sr. nila Kuting na kumbaga mga properties doon sa Ilocos na may mga part pa yung mga Marcos, yung mga kapatid ni Ferdinand Sr. ay pinapirma ayon sa ating puting ahas ng quit claim ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. At ayon sa aking puting ahas, maraming sukang-suka na kamag-anak ang Marcos Sr. Not sa Romualdez side, sa Edralin side. So paano mo sasabihin na itong hinayupak na Lisa Tanas ay nagre-reconcile dito sa mga Aquino kung ang mga kamag-anak ni Marcos Jr. ni Kuting ay binabawi nila behind the scene? So hindi yan reconciliation. Si Chris Aquino, inaway-away natin yan nung nangampanya si Leni Robredo noong 2016 ay ginamit ang chopper. Ano ang reklamo natin doon? For personal use ni Chris Aquino, ginamit ang chopper. Ano ang sabi natin noon ng mga Marcos supporter? Abusado ka. Pondo yan ng Pilipinas. Di ba? Anong ginawa ni Lisa Tanas ngayon? Di ba? Nag-private plane, papuntang UAE. Anong ginawa niya? Nag-acting na presidente, nag-working visit na wala naman siyang mandato. Pero sumikreto siya, lumipad ng UAE, gamit ang private plane, gamit ang pera ninyo, nagkapilang yata doon, nagbiga-biga. Kunyari, minute ang Pilipino, ano yung... Grabe. Grabe, ako talaga, aminado ko. Hindi ko masyadong nire-reactionan si Mama Harlika. May speechless ka talaga dito kasi yung mga nire-reveal niya, no, talagang yung mga nire-reveal niya, talagang natutulala ako eh. Natutulala ako sa mga nalalaman ko. Report sa inyo. May inulak ba si Lisa na naging productive ang pagpunta niya sa UAE? Gamit ang funds ng bayan? Gamit ang fuel ng bayan? Wala. Ang post niya, nonsense. Picture taking at this place, wala ka makuhang substansya. Kasi wala naman talaga silang intensyon para maayos o matulungan ng mga OFW sa UAE. Ang intensyon niya doon, ayon sa puting ahas, ay mangutang ng pera para sa Maharlika Investment Fund. At ayon sa ating puting ahas, ay nagdeposito ng mga nakaw na pera ng bayan. Ang galing namang informat ni no? Ni Mama Harlika, no? Nalaman lahat yun. From UAE, di ba? May tumawid papuntang Europe. So pareho ang kanilang pattern nitong Aquino at Araneta Go. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Mama Harlika. Ayan, talagang nakaka-speechless talaga mga katunay. Yun lang talaga. Napipi talaga ako dito. At least nakapagsalita ako kahit papaano. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito sa mga nalaman nyo o narinig nyo? Di ba tayo'y nakikinig lang dito eh. Wala kasing pinagkaiba tong reaksyon, no? Sa parang panonood lang. Para tayo nanonood pero binibigyan ko ng reaksyon at nagbibigay din kayo ng mga komento sa comment box mga katunay. Di ba? Hindi siya ating nagmulayan. Kumbaga binibigyan lang natin ng reaksyon, yung nadidinig natin sa kung sino ang nagsasalita diyan. Di ba? Pero grabe talaga. Ayun mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.